Sa panahon ni Jesus, 8 pinakainteresadong tuklas sa Biblia noong 2019. Ang Israel at ang kanyang karatig bansa ay napakayaman sa archaeological ground. Halos buwan-buwan ay may mga pag-uukay na nangyayari hanggang natagpuan ang 2,000-year-old bit ng sinaunang tao sa mundo. Hindi pinalagpas pati ang mga nakalipas na taon. Ang mga archaeologists ay may mga bagong tuklas tulad ng mga mosaics, altars, mga simbahan at sinaunang pamayanan kung saan may kaugnayan sa lumang Hebrew at teksto sa Biblia. Natagpuan din nila ang bagong sikreto sa mga sinaunang sulat. Ang altar na puno ng kwento. Ang bato na altar na nadiskubre sa Ataros, Jordan ay may mga ukit na nagbibigay ng mga nakakagulat na mga palatandaan patungkol ito. Sa pag-aklas na naganap, mahigit 2,800 na taon na ang nakalipas. Ang pag-aklas ay nakapaloob sa Bibliang Hebrew na nagsasabi sa isang pag-alsa sa kaharian ng Moab laban sa kaharian ng Israel. Ayon sa kwento sa Biblia, si Moab ay dapat magbayad ng parangal sa pamamagitan ng mga kordero, lana. Magkagayon, ang hari ng Moab na si Mesya ay lumaki ang pagkabigo nito sa kanilang kasunduan at nagtayo ng kasundaluhan laban sa mas malaking pwersa. Ang tala o isang nakasulat sa bato ay nadiskubre noong 1868 sa Diban, Jordan na nagpapatunay lamang na si Mesya ay nagtagumpay sa pakikipaglaban at tinalo ang Israeli-controlled city ng Ataroth. Ang altar ay unang hinukay noong 2010 at pinag-aralan ang mga nakuhang artifacts at inilathala sa Journal Levant taong 2019. Ang mga nakasulat dito ay bahagyang ginamit ang Moab script na nagpapatunay na si Mesya at ang kanyang hukbo ay nasakop ang Ataroth. At binanggit dito ang ninakaw na mga bronse sa nalupig na syudad. Ibang parte rin ng inscription ay inilalarawan ang 4,000 kalalakihang dayuhan na nagkalat at inabandona na sa sobrang dami at pagbanggit ng ang isang syudad. Simbahan ng mga Apostoles. Isang simbahan ng Byzantine era ay nadiskubre sa hilagang parte ng Israel na tinatayang pinakamatagal ng bahay dalanginan. Ito ay ginawa sa itaas ng bahay ni Apostol Pedro at Andres. Ang istrukturang ito ay nadiskubre lamang noong 2019 malapit sa karagatan ng Galilee. Tinatayang 1,400 taon na ang nakakalipas at makikita pa rin dito ang mga masasalimuot na mga mosaic at inukitang marmol. Ang mga nakadiskubre dito ay naniniwala na ang simbahan ay nasa Jewish fishing village sa Bethsaida kung saan si Jesucristo ay nagpakain ng 5,000 katao sa 5 tinapay at 2 isda lamang ayon sa Biblia. At kung ito man ay totoo, ang simbahan ay maaring ito ay ang maalamat na simbahan ng mga apostoles na itinayo bilang pagbibigay parangal sa 2 orihinal na disipulo. Isa dito, si Pedro na naging unang leader ng sinaunang Kristiyanong simbahan. Ang pahayag na ito, pagkus pinagtatalunan ng mga iba pang mga mananaliksik na nagsabing sila'y naghuhukay sa Bethsaida at malapit ito sa lugar na tinatawag na Ethel. Manatiling nakatutok lamang sa mga susunod pang paghukay na pwedeng makakalutas sa debating ito. Pinagmulan ng bansang Philistine. Isa sa mga maintrigang biblical discoveries ng taong 2019 ay naganap hindi sa disyerto kundi sa isang DNA ng isang sinaunang tao na nilibing sa Philistine Archaeological Site. Ayon sa pagsusuri sa DNA, ang mga ninuno ng mga Filisteo ay galing sa mga taong lumipat sa Levant, isang lugar na nakapaloob sa silangan ng Mediterranean, nagmula sa Gresya, Sardinia o Liberian Peninsula taong 1,000 taon na ang nakakalipas. Ang mga taong Filisteo ay paulit-ulit na nabanggit sa Bibliang Hebrew at pati rin sa lumang pagsusulat ng mga taga-Ehipto. Ang mga sulat na ito ang nagdala sa mga arkeologist sa siyudad ng Askelon, ngayon ay Israel, kung saan natagpuan nila ang mga artifacts na nag-uugnay sa mga kwento ng Bronze Age Greece. Ang mga pagsusuri sa mga genetics ay nagpatotoo sa mga kwento at nagpapakita na ang mga labi sa kultura ay nilala ng mga lumipat sa Levant. Balak, alamat lamang ba? Naalala yung tala na galing sa Diban, Jordan na nagkukento kay Haring Mesya tumalo sa mga Israelites sa Ataroth. Kung ganon, ang magkaparehong tala
ay nasa sentro ng isa pang kontrobersiya sa Biblia noong 2019. Ang inscription pa dito ay pinapatotohanan ang pag-iral ng Haring Moab na pinangalan ng Balak. Si Balak ay nabanggit sa Bibliang Hebrew, aklat ng mga numero, ngunit wala naman itong biblical na kumpirmasyon na siya ay minsan nang nabuhay. Sa taong 2019, mga mananaliksik at Tel Aviv University sa Israel ay sinubukan na tuklasin ang mga mahirap pasahin na bahagi ng tala ni Mesha na kung saan ito ay nasira na at nakaimbak ito sa Louvre Museum sa France. Meron silang nababasang letrang B kung saan ang hula nila dito ay pwedeng balak. Ang ibig sabihin, kahit na ang mga rugtong na letra ay wala na. Ito ay ayon kay Ronald Hendel, isang professor ng Hebrew Bible at Jewish Studies sa Universidad ng California, Berkeley, na minsan ay hindi nasama sa pag-aral ukol dito. Maari daw na ang hula lang dito ay pwede ring daw bilbo o barak, ang ibig sabihin ang letrang B na tinuran. Ang nayon na nag-uugnay sa pagkapako ni Jesus. Ang Ebanghelyo ni Lucas sa pagbabalik ni Jesus pagkatapos siya napako sa krus. Ayon sa disipulo, si Jesus ay nagpakita sa dalawang alipin sa daan papuntang Emmaus, may layong 10 hanggang 2 kilometro mula sa Jerusalem. Noong taong 2019, archaeologists ay nag-ulat na pwede lang madiskubre ang Emmaus sa pamamagitan ng mga labi ng pagkakakilanlan patungkol sa kontrobersiya. Israel Finkelstein at Professor Emeritus ng The Institute of Archaeology at Tel Aviv University sa Israel at Thomas Romer, isang professor ng Biblical Studies sa College de France, ay nagkasagutan na ang lugar ng archaeological ng Kiryat Jearim, kung saan nakalagak ang tamang distansya mula sa lumang syudad ng Jerusalem ay ang tunay na Emmaus. Ang katibayan ay nadiskubre sa lugar na tumutugma sa mga nakasulat na kalaman patungkol sa mga talaan ng Emmaus. Ngunit may ilan pang mga ibang lugar na sinasabi ring pwedeng ito rin ay ang tunay na lokasyon ng Emmaus. So hindi pa talaga ito malinaw kung ang Kiryat Jearim ay ang totoong humahawak sa titulo. Mahiwagang mosaic. Ang sunog sa ika-7 siglo ay maaring sumira sa mga detalye ng simbahan sa lumang syudad ng Hipos. Datapwat hindi kayang wasaki ng mosaic na naglalarawan sa mga ilang mirakulo ni Jesus. Mga archaeologists ay natagpuan ang mosaic sa ilalim ng mga abo sa lumang simbahan na natatanawan ng karagatang Galilei, at ito ay tinayo noong ika-5 o ika-6 na siglo. Ang mosaic ay inilalarawan ang 5 tinapay at 2 isda sa isang seksyon. Sumunod ang mga basket na umaapaw ng tinapay at isda. Ito ay ang pagsangguni sa kwento ng bagong tipan na si Jesus ay pinarami ang ilan lamang na pagkain at ginawang pista ng pagkain ng 5,000 katao. Pinakamalaking kalye ni Poncio Pilato. Si Poncio Pilato ay bumagsak sa biblical history nang makilatis ng mga Romano na siya ang nangasiwa sa paglitis at pagkapako ni Jesus sa krus. Marahil mas masaya pa sana siyang maalala kung ito ay patungkol sa kanyang mga gawaing bayan. Nadiskubre ng mga archaeologists ang 2,000 pie o 600 metro na kalye na ginawa ni Pilato. Ang kalye ay gumamit ng tinatayang 10,000 tonelada ng apog para matapos ito at makakaabot ito sa lawa ng Siloam sa Jerusalem hanggang sa templo ng Mount, isang lumang sagradong lugar kung saan dito makikita ang paglalakbay noon ng mga Hudyo upang sumamba. Ang pagkakaroon ng kalye na ito ay magsasabing si Poncio Pilato ay hindi ganon kamanhid sa kanyang mga paksa na Hudyo bilang pagkakakilala sa kanya ng kasaysayan. Ito ay ayon sa naiulat ng mga archaeologists sa Tel Aviv, Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University. Imposible na itong makita pa sa unang panahon ng pamamahala ng gobyerno ng Roma sa Hudya na isang eksklusibo na nilalarawan ng isang makasarili at korap na paggogobyerno ayon sa universidad. Ang sikreto ng Temple Scroll. Ang Dead Sea Scrolls ay mga archaeological miracle. Sa kabila ng ito lang ay isang papel. Itong mga lumang kasulatan ay nagtagal ng 2,000 taon sa kuweba ng disyerto malapit sa Qumran Archaeological Site. Noong 2019 lamang, mga mananaliksik ay nadiskubre ang sikreto kung paano na-preserve ang karamihan sa mga buo pang scrolls. Ang natagpuan nilang mga scrolls ay nababad sa mga maalat na mineral na hindi galing sa kuweba kung saan ito nadiskubre, at hindi
rin nakitaan ng ganitong mineral ang iba pang mga putol-putol na bahagi ng scroll. Ang templo ng scroll ay sinabing sinasadya ang pagpreserba sa mga ito na hindi tulad sa ginamit sa iba pang kinasabayang mga scroll. Ang pasadyang pagluto ng asin para sa pagpreserba ng scroll ay tila malaki ang naitulong nito para mapangalagaan at mapanatili ang scroll sa anumang uri ng panahon sa ilan libong taon na ang nakaraan. Mga kaserye, ano ang masasabi nyo tungkol dito? Kung nakulangan kayo sa aking pagsasaliksik tungkol dito, maaari po ninyong palawigin pa ang inyong sariling pagsasaliksik upang mapunan ang aking kakulungan ukol sa kwento. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa mga susunod pang video ng gaya nito.